Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang binatang mapagmahal, mainhin at may malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay. Ngunit napahiya at tinamak ng dahil sa isang bagay na hindi niya may pagmamalaki sa una. Siya ay si Miguel de la Cruz, isang lalaki na pinili na itago ang tunay niyang katayuan sa buhay para makahanap ng taong mamahalin siya para sa kung sino siya, hindi para sa kung ano ang meron siya. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Isang maulap na hapon sa bayan ng Santa Rosa, Laguna. Naglalakad si Miguel papunta sa bahay ng kanyang kasintahan na si Lisa Santos, kasama ang kanyang matandang motorsiklo na si Bulldog. 5 buwan na silang magkasama at ngayon lang niya makikilala ang buong pamilya ni Lisa. Matagal na itong pinagpapasya nila, ngunit kinabahan si Miguel dahil alam niyang mahigpit ang mga magulang ni Lisa, lalo na ang kanyang ama na si Mang Roberto, isang negosyanteng may-ari ng 2 sari-sari store at isang tricycle plate. Ang motorsiklo ni Miguel ay hindi bago sa mga sira-sira. Ang mirror nito ay sira. Ang upuan ay may butas. At minsan pa ay humihinto bigla sa gitna ng daan. Pero para kay Miguel, espesyal ito dahil regalo ito sa kanya ng kanyang yumaong tatay noong siya ay nasa high school pa lamang. Ito ang kasama niya sa lahat ng paglalakbay, mula sa paghahanap ng trabaho hanggang sa paglalakad-lakad kasama si Lisa. Miguel, nandito ka na pala. Kanina pa kita hinahanap sa labas. Tinapik ni Lisa ang balikat ni Miguel. Okay lang bang Bulldog? Hindi ka naman naabutan ng ulan? Tanong ni Lisa. Okay lang naman mahal. Medyo tumigil siya ng 2 beses sa daan. Pero naayos ko naman kaagad. Tumingin siya sa bahay ni Lisa. Malaki ito. May bakuran at 2 kotse na nakaparada sa labas. Handa na ba sila? Kinakabahan ako eh. Sabi ni Miguel. Huwag kang matakot mahal. Basta maging totoo ka lang. Alam kong tatanggapin ka nila. Sila naman ay mababait. Hinawakan ni Lisa ang kamay ni Miguel. Tara na. Andito na sila sa loob. Aniya. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang sala ay maayos na inayos. May malaking TV, mahusay na kalidad na mga upuan at larawan ng pamilya Santos sa dingding. Nakaupo sa mesa ang mag-asawang Roberto at Elena Santos, kasama ang 2 kapatid ni Lisa na sina Mark at Mara. Agad namang tumingin si Mang Roberto sa motorsiklo ni Miguel na nakaparada sa labas. Kitang-kita ang pagkairita sa kanyang mukha. Ikaw pala si Miguel. Lisa, sinabi mo bang motorsiklo lang ang sasakyan nito? Tumingin si Mang Roberto sa asawang si Aling Elena. Tingnan mo naman, anak natin ay nagkakagusto sa lalaking hindi man lang kayang bumili ng bagong sasakyan. Sabi ni Mang Roberto. Miguel naman, mainit pa naman ngayon. Bakit hindi ka na lang sumakay ng jeep o taxi para hindi ka napagod? Sabi ni Aling Elena. Magandang hapon po, Tito Roberto, Tita Elena. Ako po si Miguel. Pasensya na po kung motorsiklo lang ang aking dalang sasakyan. Espesyal po ito sa akin dahil mula po ito sa tatay ko. Inabot niya ang isang maliit na basket ng prutas na dala niya. Bumili po ako ng mga mangga at papaya mula sa aming baryo. Nakangiting sabi ni Miguel. Tumayo naman si Mark at tumawa ng malakas. Mangga at papaya? Ha? Akala ko naman kung anong dadalin mong regalo. Para naman kami mahihirap na hindi nakakakain ng prutas. Tumingin siya sa kanyang kapatid na si Mara. Mara, tingnan mo nga ito. Ang lalaking nililigawan ng ate mo ay dala-dala lang ang mga murang prutas at sira-sirang motorsiklo. Maya-maya ay tumawa rin si Mara.
Oo nga po, Papa. Baka hindi niya kayang bigyan ng magandang buhay si Ate Lisa. Alam naman po natin na hindi basta-basta ang pangailangan ng pamilya natin. Sabi ni Mara. Kuya Mark, Mara, hindi niyo dapat sabihin yan kay Miguel. Mabait siya at mahal ko. Iyon naman ang importante, di ba? Galit na sabi ni Lisa. Itinaas ni Mang Roberto ang kamay para pigilan si Lisa. Huminahon ka, anak. Hindi mo maipagtatanggol ang mga bagay na totoo. Ang isang lalaki ay dapat may kakayahang ibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang babae. Paano kung magkasakit ka? Paano kung kailangan mong pumunta sa ospital? Pwede bang isakay mo sa sira-sirang motorsiklo na iyan ang iyong mga anak balang araw? Tumingin ulit si Mang Roberto kay Miguel. Miguel, hindi ka namin babastusin. Pero sana maintindihan mo. Hindi ka angkop para sa aming anak. Mas mabuting tapusin na ninyo ang relasyon ninyo bago pa magtagal. Hindi makapagsalita si Miguel sa sobrang hiya at sakit ng damdamin. Mula sa kanyang mga mata ay bumubuhos na ang luha. Ngunit pinilit niyang pigilan ito. Alam niyang hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili dahil totoo naman ang sinabi ni Mang Roberto. Ang kanyang motorsiklo ay talagang sira-sira at hindi niya maipagmamalaki. Lisa, pasensya na ha. Hindi ko alam na ganito ang tingin nila sa akin. Tumingin si Miguel sa mga magulang ni Lisa. Tito, tita, naiintindihan ko po ang inyong punto. Hindi ko po kayo masisisi. Kinuha niya ang kanyang bag. Aalis na po ako. Pasensya na po ulit sa abala. Tumalikod si Miguel at lumabas ng bahay. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang motorsiklo, naririnig pa rin niya ang tawanan at usapan ng pamilya Santos sa loob. Ang kawawang lalaki. Baka hindi niya alam kung gaano karami ang pera na kailangan para buhayin ang isang pamilya. Siguradong hindi na siya babalik dito, Lisa. Maghanap ka na lang ng iba. Isang lalaki na mayaman at may maayos na trabaho. Hinawakan ni Miguel ang kanyang motorsiklo at umiyak ng tahimik habang pinapatakbo ito. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang tanging nais niya lang ay makalayo at makalimutan ang mga salitang binitawan ng pamilya ni Lisa. Pero sa kanyang puso may isang bagay na bumubuo. Isang desisyon na ibibigay niya sa kanila kinabukasan. Umuwi si Miguel sa kanyang bahay sa bayan ng Kabuyaw. Isang maliit ngunit maayos na bahay na may malaking bakuran at isang garahe na puno ng mga gamit para sa pag-aayos ng sasakyan. Ngunit hindi alam ng sino man, maliban sa kanyang mga kaibigan na si Miguel ay hindi lang isang simpleng manggagawa. Siya ay isang piloto ng helicopter sa isang malaking kumpanya ng transportasyon sa bansa. At may-ari rin siya ng isang maliit na negosyo ng pag-aayos ng mga eroplano at helicopter. Ang kanyang yumaong tatay ay dating mekaniko ng mga sasakyan at itinuro sa kanya ang lahat ng alam tungkol sa mga makina. Noong siya ay nag-aaral pa sa kolehiyo, natanggap siya sa isang programa ng scholarship para sa mga gustong maging piloto. At mula noon, nagsimula na ang kanyang pag-asenso sa buhay. Pero pinili niyang itago ang kanyang tunay na katayuan dahil ayaw niya makahanap ng taong mamahalin siya para sa pera at mga ari-arian niya. Pumasok si Miguel sa bahay at sinalubong siya ng kanyang ina na si Aling Rosa. Inay? Bumagsak siya sa sopa at umiiyak ng buong puso. Mabilis naman na lumapit si Aling Rosa kay Miguel at tinagod ang kanyang likod. Anak, bakit ka umiiyak? Nag-away ba kayo ni Lisa? Anong nangyari? Inilahad ni Miguel ang lahat ng nangyari sa bahay ni Lisa. Sabi po nila, hindi ako angkop para sa kanya dahil motorsiklo lang ang sasakyan ko at hindi ako mayaman. Inay, hindi ko naman kailangan itago sa kanila kung gusto kong ipakita ang lahat ng meron ako. Pero ayaw ko namang mahalin ako dahil lamang sa pera. Anak, alam ko masakit ang mga salitang iyan. Pero tandaan mo,
ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga bagay na meron siya. Pero kung sa tingin mo ay kailangan mong ipakita sa kanila kung sino ka talaga, hindi ka namin pipigilan. Alam naman ng lahat na pinaghirapan mo ang lahat ng meron ka ngayon. Kinabukasan ng umaga, tinawag ni Miguel ang kanyang kaibigan at kasamahan sa trabaho na si Jake. Isa rin siyang piloto at tagapamahala ng kumpanya. Miguel, bakit mo ako tinawag ng maaga? May emergency ba sa trabaho? At bakit ang lungkot na mukha mo? Jake, may kailangan akong hingin sa iyo. Pwede bang hiramin ko ang isa sa mga helicopter ng kumpanya? May pupuntahan ako at may gustong ipakita sa isang pamilya. Sige naman pare, pero bakit bigla ang ganoon? Anong meron? Gusto kong ipakita sa pamilya ni Lisa na hindi ako isang taong walang kakayahan. Pero hindi ko gagawin ito para ipagmalaki. Gusto ko lang silang ipaalam na hindi dapat tusgan ng isang tao batay sa mga bagay na nakikita nila sa labas. Sabi ni Miguel. Naiintindihan kita pare. Sige, sasama na ako sa iyo. Baka kailangan mo ng kasama. At baka mas mabuti pang dalhin mo rin ang iyong motorsiklo para malaman nila na hindi mo ikinakaya mga bagay na importante sa iyo. Pinaghandaan ni Miguel ang kanyang paglalakbay. Bumili siya ng mga bago at magagandang regalo para sa pamilya ni Lisa. Mga damit, gamit sa bahay at isang malaking basket ng prutas at mga delicacies mula sa kanilang baryo. Hinanda rin niya ang kanyang motorsiklo. Nilinis niya ito ng mabuti, pininturahan ang mga bahaging sira at inayos ang mga sirang bahagi. Habang naghahanda siya, iniisip niya si Lisa. Alam niyang mahal niya ito at ayaw niyang mawala ng pag-asa na makasama siya. Pero kung sakaling hindi pa rin siya tanggapin ng pamilya ni Lisa kahit na makita nila ang kanyang tunay na katayuan, handa na rin siyang tanggapin ang katotohanan. Hindi ko gagawin to para ipagiganti ang sarili ko. Gagawin ko ito para ipakita sa kanila na ang isang tao ay maraming aspeto. Hindi lang ang nakikita nila sa una. Sabi ni Miguel habang nakatingin sa salamin. Pumasok si Jake sa bahay ni Miguel. Miguel, handa ng helicopter. Nakapark na ito sa bukid malapit sa bayan ng Santa Rosa. Pwede na tayong umalis kapag handa ka na. Sige na, Jake. Handa na ako. Kinuha niya ang mga regalo at kanyang motorsiklo. Tara na, oras na para ipakita ko sa kanila kung sino talaga ako. Sinimula ni Miguel ang kanyang motorsiklo at naglakbay patungo sa bayan ng Santa Rosa. Habang si Jake naman ay sumunod sa kanya gamit ang sasakyan papunta sa lugar kung saan nakaparada ang helicopter. Ang hangin ay malamig at mahangin. Ngunit para kay Miguel ay parang nagbibigay ito ng lakas at tapang para harapin ang pamilya ni Lisa muli. Sa kanyang isipan, binabalak niya kung paano niya ipapaliwanag sa kanila ang lahat. Hindi niya gustong magmukhang mayabang. Gusto niya lang silang maunawaan na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang puso at pagpapahalaga sa iba. Mga alas 7 ng umaga ng kinabukasan. Ang pamilya Santos ay nasa sala. Nag-uusap tungkol kay Lisa at kay Miguel. Si Lisa ay tahimik lang na nakaupo sa sulok. Ang mga mata ay namamaga pa rin mula sa pag-iyak kagabi. Lisa, alam kong masakit para sa iyo. Pero kailangan mong tanggapin na hindi tama ang lalaking pinili mo. Bukas na bukas, pag makakakita ako ng batang mayayaman at may magandang kinabukasan, pwede kitang ipakilala sa kanila anak. Siguradong mas makakapagbigay sila ng magandang buhay sa iyo kaysa sa sira-sirang motorsiklo na iyan. Ni Miguel. Hindi po papa. Hindi ako magiging masaya sa isang lalaking hindi ko mahal. Si Miguel ay mabait at mapagmahal. Iyon naman ang tunay na mahalaga. Kahit na motorsiklo lang ang meron siya, masaya ako sa kanya. Anak, maintindihan mo sana kami. Gusto lang namin ng pinakamabuti para sa iyo. Hindi namin gustong makita kang nahihirapan sa inaharap.
Ate Lisa, baka hindi mo alam. Baka si Miguel ay isang tamad lang na lalaki na ayaw magsumikap para may maipagmamalaki. Hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na magtrabaho ng gusto para umasenso. Oo nga po, Papa. Baka hindi talaga siya karapat-dapat para sa pamilya natin. Sabi ni Mara. Habang nag-uusap sila, biglang narinig nila ang malakas na tunog ng isang makina mula sa labas. Parang mas malakas pa kaysa sa tunog ng isang kotse o truck. Lumapit sila sa bintana para tingnan. At nakita nila ang isang puting helicopter na lumilipad pababa patungo sa malawak na bukid sa tabi ng kanilang bahay. Lahat sila ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Anong klaseng sasakyan iyan? Bakit naglalagda ito dito sa tabi ng aming bahay? Tanong ni Mang Roberto. Papa, mukhang helicopter yan. Sino naman kaya ang may-ari nito? Matapos mahulog ng maayos ang helicopter, bumaba ang dalawang lalaki. Isa ay si Jake at ang isa naman ay si Miguel, na naka-uniforme ng piloto at hawak ang isang malaking basket na mga regalo. Pagkatapos, tinawid ni Miguel ang bukid papunta sa bahay ni Lisa habang ang kanyang motorsiklo na ngayon ay naaayos na at mukhang bago ay nakasunod sa kanila. Dinala ni Jake gamit ang isang maliit na truck para dito. Miguel? Ikaw pala yun. Bakit may helicopter ka? Gulat na tanong ni Lisa. Huwag ka mag-alala, mahal. Sasabihin ko sa kanilang lahat. Lumapit siya sa pamilya Santos na nakatayo pa rin sa labas. Mga mukhang puno ng pagtataka at pagkagulat. Tito Roberto, Tita Elena, Kuya Mark, Ate Mara. Bakit nagulat kayo? Ako pa rin naman si Miguel. Nakilala ninyo. Tiningnan ni Mang Roberto si Miguel mula ulo hanggang paa. Miguel, ikaw palang nasa helicopter na iyan. Pero kanina pa lang, ay motorsiklo lang ang meron ka. Paano mo nakuha yan? Tito, Tita, gusto ko lang pong ipaliwanag. Hindi ko po sinasadya na itago sa inyo kung ano ako talaga. Ako po si Miguel de la Cruz, isa pong piloto ng helicopter sa Cruz Air Transport Services at may-ari rin po ng maliit na negosyo ng pag-aayos ng mga eroplano at helicopter. Tumingin siya sa kanyang motorsiklo. Ang motorsiklo pong ito ay regalo sa akin ng amang yumaong tatay. Espesyal po ito para sa akin dahil ito ang kasama ko sa lahat ng paglalakbay ko. Mula nung ako'y bata pa lamang hanggang sa ngayon. Hindi ko po kinakaya ito dahil ito'y simbolo ng pagmamahal at sipag ng aking ama. Lumapit si Jake at inilahad ng kamay kay Mang Roberto. Magandang umaga po, Tito Roberto. Ako po si Jake, kaibigan at kasamahan ni Miguel sa trabaho. Maaari ko pong patunayan ang lahat ng sinabi ni Miguel. Siya po ay isa sa mga pinakamagaling na piloto sa aming kumpanya at lahat ng tagumpay niya ay resulta ng kanyang sipag at tiyaga. Hindi po siya isang taong umaasa sa pera ng iba. Pinaghirapan niya ang lahat ng meron siya ngayon. Natigilan ang buong pamilya Santos sa mga sinabi ni Miguel at Jake. Si Mang Roberto ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakahiya at pagkamuhi sa sarili dahil sa mga salitang binitawan niya kay Miguel kagabi. Si Aling Elena naman ay napahawak sa dibdib at nagsimulang umiyak ng tahimik. Miguel, pasensya na. Hindi ka dapat namin binastos. Nakabate kami sa mga bagay na nakikita namin sa labas sa'yo. Hindi namin alam na pinaghirapan mo ang lahat ng meron ka. At mahal na mahal mo talaga si Lisa. Sabi ni Aling Elena. Miguel, pasensya na ha. Hindi ko dapat ikaw binastos kagabi. Akala ko kasi wala kang kakayahan. Pero mali ako. Ikaw ay isang tunay na lalaki na karapat dapat sa aking kapatid. Sabi naman ni Mark. Oo nga po, Miguel. Pasensya ka na. Hindi namin alam na ganito kakabait at mapagmahal. Sabi naman ni Mara.
Maya-maya ay lumapit si Mang Roberto kay Miguel at niyakap siya. Miguel anak, pasensya na. Nagkamali ako ng panghusga sa iyo. Akala ko hindi mo kayang bigyan ng magandang buhay si Lisa. Pero ngayon ko napagtanto na ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng isang tao. Ikaw ay isang mabuting lalaki at tanggap na kita bilang nobyo ng aking anak. Umiling si Miguel at ngumiti kay Mang Roberto. Hindi niya naramdaman ang galit o puot sa puso niya. Sa halip, naramdaman niya lamang ang saya at pag-asa na maunawaan siya ng pamilya ni Lisa. Hindi na po kailangan magsisi, Tito. Naintindihan ko naman po ang inyong punto kagabi. Gusto niyo lang po mapangalagaan si Lisa. At yun naman po ay tama. Tumingin si Miguel kay Lisa. Ang mahalaga po ay mahal ko si Lisa. At handa akong ibigay ang lahat na makakaya ko para sa kanya at para sa inyong lahat. Dahil doon, yumakap si Lisa kay Miguel at umiyak ng gusto. Mahal kita, Miguel. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Kahit na napahiya ka. Bumangon ng sigawan ng saya at pagbati mula sa pamilya Santos. Inimbita nila si Miguel at Jake na kumain ng almusal sa kanilang bahay. Habang kumakain sila, kwento ni Miguel ang kanyang mga karanasan sa pagiging piloto. Mga biyahe niya sa iba't ibang lugar sa bansa. Mga taong natulungan niya sa pamamagitan ng kanyang trabaho at ang mga pangarap niya para sa hinaharap. Ang motorsiklo ni Miguel ay inilagay na nila sa garahe ng bahay ni Lisa. Binigyan pa ito ng sariling espasyo dahil naunawaan na ng pamilya Santos na espesyal ito sa kanya. Makalipas ang ilang linggo mula nang mangyari ang mga pangyayari, naging mas malapit pa ang relasyon ni Miguel at Lisa. Pati na rin ang samahan ng pamilya Santos at ni Miguel. Minsan pang umaga, nagkita sila sa bahay ni Lisa para pag-usapan ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Lisa, gusto kong sabihin sa iyo na simula nang makilala kita, binago mo ang buhay ko. Hindi ko naisip na makakahanap ako ng isang babae na mamahalin ako para sa kung sino ako, hindi para sa kung anong meron ako. Gusto kong tanungin ka ng isang bagay. Handa ka na bang makasama ako habang buhay? Tanong ni Miguel. Ngumiti ng malaki si Lisa at tumingin naman kay Miguel. Oo naman, mahal. Handa na ako. Gusto kong makasama ka sa lahat ng bagay. Mga biyahe mo, mga pangarap mo, lahat ng meron ka. Miguel, Lisa, narinig namin ang inyong usapan. Gusto naming sabihin na kami ay lubos na sumusuporta sa inyong relasyon at may isang bagay kaming gustong ibigay sa inyo. Inibot niya kay Miguel ang isang papel. Ito ay titulo ng isang maliit na lote sa tabi ng aming bahay. Gusto naming ibigay ito sa inyo para doon itayo ang inyong sariling bahay. Tito, hindi ko po matatanggap ito. Napakalaki ng regalong ito. Huwag mo nang tanggihan, Miguel. Ito ay para sa inyong dalawa. Gusto naming ipakita sa inyo na tunay na pinapahalagahan ka namin bilang bahagi ng aming pamilya. Bukod pa rito, gusto kong magtayo tayo ng isang maliit na workshop sa pag-aayos ng mga sasakyan doon. Alam kong maraming alam ka tungkol sa mga makina at maaari mong turuan ang mga kabataan sa aming bayan para mayroon silang hanap buhay. Salamat po, Tito. Ito po ay isang napakagandang idea. Handa akong tumulong sa mga kabataan at ibahagi ang lahat ng alam ko. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na silang magtayo ng bahay at workshop sa lote na ibinigay ng pamilya Santos. Si Miguel ay nagturo ng mga klase sa pag-aayos ng mga motorsiklo at iba pang sasakyan sa mga kabataan sa bayan. Marami sa kanila ay mga mahihirap na hindi kaya mag-aral ng kolehiyo. Ngunit ngayon ay mayroon silang kasanayan na makakatulong sa kanila na makahanap ng trabaho. Si Lisa naman ay tumulong sa pagpapatakbo ng workshop. Siya ang nagsisilbing tagapamahala ng mga dokumento at tagapayo ng mga kabataan na gustong mag-aral. Naging matagumpay ang kanilang proyekto at maraming tao ang natulungan nila.
Miguel, salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong matuto mula sa iyo. Nung una, akala ko'y mas mabuti ako sa iyo dahil meron akong kotse at pera. Pero ngayon ko napagtanto na ang tunay na kayamanan ay nasa mga bagay na nagagawa mo para sa iba. Gusto kong sumali sa inyong klase. Gusto kong matuto rin ng pag-ayos ng mga sasakyan para makatulong din ako sa mga kabataan. Sabi ni Mark. Sige naman Kuya Mark, walang problema. Maligayang pagdating sa aming workshop. Mas mabuti na tayong magtulungan para makatulong sa iba. Isang buwan pa ang lumipas at napagpasyahan ni na Miguel at Lisa na ikasal sa darating na Pasko. Inanyayahan nila ang lahat ng kanilang kaibigan at kapitbahay sa kasal. Maging ang mga kabataan na natulungan nila sa workshop ay dumalo rin para ibigay ang kanilang pagbati. Ang motorsiklo ni Miguel ay naging bahagi pa ng kanilang kasal. Si Lisa ay sumakay dito kasama si Miguel mula sa simbahan papunta sa lugar ng selebrasyon. Ito ay simbolo ng kanilang pag-ibig na nagsimula sa mga simpleng bagay at ng pag-unawa na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga ari-arian na meron siya. Ang araw ng kasal ay napakaganda. Ang simbahan ay pinalamutian ng mga bulaklak at ang lahat ng bisita ay masayang naghihintay para sa mga bagong kasal. Si Miguel ay nakasuot ng puting barong Tagalog habang si Lisa ay nakasuot ng magandang puting kasuotang pangkasal. Matapos ang seremonya sa simbahan, sumakay sila sa motorsiklo ni Miguel para sa kanilang wedding ride. Patungo sa lugar ng selebrasyon sa bukid malapit sa bahay ng Pamilya Santos. Habang sila ay naglalakbay, binati sila ng mga tao sa kalsada. Lahat ay masayang nagwawagi at nagbabati sa kanila. Masaya ka ba, mahal? Napakasaya ko, mahal. Ito na ang pinakamagandang araw sa buhay ko. Salamat dahil nandito ka at mahal mo ako. Pagdating nila sa lugar ng selebrasyon, sila ay sinalubong ng malakas na palakpakan at sigawan ng saya mula sa kanilang mga bisita. Ang Pamilya Santos ay nagganda ng masarap na pagkain at mga regalo para sa mga bagong kasal. Si Mang Roberto ay nagsalita bilang isa sa mga ninong ng kasal. Mga mahal kong kaibigan at kapamilya, ngayong araw na ito, hindi ko maiwasang maalala ang mga pangyayari noong una kong nakilala si Miguel. Noong una, hinusgan ko siya batay sa kanyang sasakyan at sa mga bagay na meron siya. Ngayon, napagtanto ko na ang pinakamalaking pagkakamali ko ay iyon. Miguel, ikaw ay isang tunay na lalaki na may pusong malaki. Salamat dahil minahal mo ang aking anak at tinanggap mo kami bilang bahagi ng iyong pamilya. Sa inyong dalawa ni Lisa, sana magkaroon kayo ng masayang buhay na puno ng pag-ibig, pag-unawa at pagtutulungan. Nagpalakpakan ang lahat ng bisita. Pagkatapos ng talumpati ni Mang Roberto, inanyayahan na ang lahat na kumain at sumali sa mga laro at programa na inihanda para sa kasal. Ang mga kabataan mula sa workshop ay nagdulot pa ng isang maliit na palabas. Kanilang tinugtog ang mga kantang pangpagalak gamit ang mga simpleng instrumento na kanilang sariling ginawa. Miguel, pare, binabati kita sa iyong kasal. Hindi ko makalimutan ng araw na hiniram mong helikopter para harapin ang pamilya ni Lisa. Mula noon, alam kong ikaw ay isang lalaking handang gawin ang lahat para sa taong mahal mo. Ito ay regalo ko. Regalo ko sa inyong dalawa. Isang modelo ng helikopter na katulad ng una mong hiniram. Para tandaan ninyo na ang lahat ay posible kung mayroon kang tapang at pag-ibig. Salamat paring Jake. Ito ay isang napakagandang regalo. Hindi ko kakalimutan ang tulong na ibinigay mo sa akin noong kailangan ko ito. Habang nagtatapos na ang selebrasyon, tinawag ni Lisa si Miguel papunta sa isang tahimik na sulok ng bukid. Inabutan niya ito ng isang maliit na kahon. Mahal, ito ay para sa iyo. Alam kong special sa iyong motorsiklo na ibinigay sa iyo ng iyong ama. Kaya gusto kong bigyan ka ng isang bagay
na magpapalakas pa ng alaala niya. Binuksan ni Miguel ang kahon at nakita ang isang maliit na plaka na may nakaukit na mga salita. Para sa aking mahal na si Miguel. Ang tunay na lakas ay nasa puso, ang tunay na kayamanan ay nasa pag-ibig. Mula sa iyong mahal na si Lisa at sa iyong ama. Salamat mahal. Ito ay mas espesyal kaysa sa anumang bagay na mayroon ako. Haawakan ko ito habang buhay. Makalipas ang ilang taon, naging mas maunlad pa ang buhay ni Miguel at Lisa. Nagkaroon sila ng 2 anak na sina Juan at Maria. Pareho silang mahilig sa mga makina at nag-aaral ng pag-aayos ng mga sasakyan mula sa kanilang ama. Ang workshop na itinayo nila ay lumaki pa at naging sentro ng pag-aaral ng mga kabataan sa kanilang bayan. Marami na silang natulungan na makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng maayos na trabaho. Si Mang Roberto naman ay naging mas aktibo rin sa pagtulong sa komunidad. Kasama ni Miguel, itinatag nila ang isang programa para sa mga mahihirap na pamilya na nagbibigay ng libreng serbisyo sa pag-aayos ng mga motorsiklo at iba pang mga gamit. Ang kanyang mga negosyo ay lumago rin dahil sa kanyang bagong pananaw sa buhay. Natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa mga taong natutulungan mo din. Miguel, minsan pa ako nagpapasalamat sa langit dahil ikaw ay pumasok sa buhay namin. Hindi lang kita binigyan ng pagkakataong makasama si Lisa. Binigyan mo rin ako ng pagkakataong mabago ang aking pananaw sa buhay. Natutunan kong ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang puso at sa mga bagay na ginagawa niya para sa iba. Hindi na po kailangan magpasalamat dito. Lahat tayo nagkakamali minsan. Ngunit mahalaga na matuto tayo mula sa mga iyon at magbago para sa mas mahusay. Tumingin si Miguel sa kanyang mga anak na naglalaro malapit sa kanila. Gusto kong turuan sila ng parehong aral na wag husga ng isang tao batay sa kanilang itsura o mga ari-arian, na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang pag-ibig at pagtutulungan. Isang hapon, naglakad-lakad sina Miguel at Lisa kasama ang kanilang mga anak sa bukid kung saan unang bumaba ang helicopter ni Miguel nang una siyang bumalik para harapin ang pamilya ni Lisa. Nakita nila ang kanyang matandang motorsiklo na nakaparada sa tabi ng kanilang bahay. Ito ay maayos pa rin at malinis. At nakadikit na dito ang plaka na ibinigay ni Lisa sa kanya noong kanilang kasal. Papa, bakit po inaalagaan niyo ito? Di ba mayroon ka na pong helicopter at mga kotse? Bakit hindi niyo pa po tinatapon ito? Anak, ang motorsiklong iyan ay hindi lamang isang sasakyan para sa akin. Ito ay simbolo ng aking pagkabata, ng pagmamahal ng aking ama, at ng mga aral na natutunan ko sa buhay. Ito ang nagsimula ng lahat. Ito ang nagdala sa akin kay Inay Lisa. At itong nagbukas ng mga pintuan para sa akin na makilala ang iyong mga lolo at lola. Kailangan mong tandaan na ang mga simpleng bagay sa buhay ay minsan ang pinakamahalaga. Tumango ang mga bata at ngumiti. Habang sila'y naglalakad pa uwi, naramdaman ni Miguel ang isang malakas na pakiramdam ng kasiyahan at kagalakan. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay, na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga bagay na meron ka, na hindi dapat husgahan ng isang tao batay sa kanilang itsura o katayuan sa buhay, na ang pinakamagandang bagay sa buhay ay ang mga taong nagmamahal sa iyo para sa kung sino ka talaga. Sa uli, ang kwento ni Miguel ay naging isang kwento ng pag-asa, pag-ibig at pagbabago. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang puso. Na ang lahat ng bagay ay posible kung mayroon kang tapang na harapin ang mga hamon ng buhay at pag-ibig na ibigay ang lahat na makakaya mo para sa mga taong mahal mo. At yun na po ang kwento ng binatang pinahiya at tinamak dahil sa kanyang sira-sirang motorsiklo. Ngunit napatunayan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga ari-arian na meron siya. Muli,
Ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat na nanonood at nakikinig dito sa Tamokski TV. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe at mag-like sa kwentong ito. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.